Sa bawat henerasyon ng esports, may iisang pangalan na biglang sisibol. Isang koponang darating na tila, hindi napapansin, ngunit dahan-dahang kumakain ng buong eksena. Mula sa mga livestream, mula sa ranked games, mula sa mga kwentong ibinubulong sa mga comment section, hanggang sa malaking entablado ng mundo. At ngayong taon, sa M7 World Championship, ang pangalang iyon ay walang iba, kundi Aurora Philippines. Mas kilala sa mas maingay, mas matunog, mas nakakakilabot na pangalan, Rora Gaming. Ito ang kwento nila, ang pag-angat, ang paniniwala, at ang pagdomina na hindi inaasahan ng marami. Pero matagal nang naramdaman ng mga tunay na nakakakita ng laro. Iyang simula ng bagyo sa Pilipinas, hindi kailanman nawala ng galing sa Mobile Legends. Ngunit sa gitna ng mga higanteng pangalan, sa mga kupunang matagal nang nasa spotlight, may isang grupo na hindi masyadong nakikita. Ngunit may kakaibang presensiya. Tahimik nilang tinitipon ng lakas, pinapakinis ang playstyle, at inaaral ang pinakamalalim na aspeto ng meta. Habang ang ibang koponan ay abala sa spotlight, ang Rora Gaming ay abala sa pagbuo ng sistema, isang istilong pangkoponan na mas malalim pa sa draft at mechanical skill. Ito ay istilong nakaangkla sa matinding pag-aaral, pag-unawa sa bawat posibleng rotasyon, at pagbaon sa kahinaan ng bawat kalaban. Sa social media, may mga bulong. Malakas yan. Iba magbasa ng mapa. Kakaiba macro nila. Kung papasok to sa international, delikado lahat. Pero sa ME7, hindi na ito bulong. Ito ay naging katotohanan. Ikalawa, ang kanilang lihim na lakas. Marami ang nagtataka, bakit biglang lakas ng Aurora Philippines? Ang sagot ay simple pero malalim, pag-aaral, disiplina, at meta mastery. Habang ang karamihan ng mga koponan ay nakatutok sa kanilang sariling sistema, ang Rora Gaming ay tumitig sa buong mundo. Pinag-aralan nila ang Selangor Red Giants, Onyx Indonesia, Team Liquid Philippines, Alter Ego, at maging ang mga playstyle ng Western teams na kakaiba. Ang macro isang analyst ng Rora ang nagsabi sa isang interview. Hindi kami nag-aaral para gayahin sila. Nag-aaral kami para unawain sila. At kapag naiintindihan mo ang galaw ng isang team, alam mo paano siyang sisirain. Ito ang pundasyon ng Aurora Philippines. Hindi sila basta malakas sa mechanics. Malakas sila sa utak. At higit sa lahat, malawak ang hero pool nila, sakto sa meta, at handang humabol sa anumang patch na darating. Maaring sabihin ng ilan na ang Team Liquid Philippines ang pinakamalakas sa bansa. At totoo, sa unang pagkikita ng Rora Gaming at Team Liquid sa Swiss stage, tinalo sila ng Team Liquid. Ngunit hindi ito kahinaan. Ito ang naging gatilyo. Isang wake-up call, isang apoy, isang paalala na ang tunay na lakas nila ay hindi lamang nasa panalo, kundi sa pag-a-adjust. At pagkatapos noon, parang na-unlock ang tunay na anyo ng Aurora Philippines. Ikatlo, ang pagbagsak ng mga higante una. Selangor Red Giants, ang unang nabuwal. Kilala ang Selangor Red Giants sa kanilang agresibong rotation at mabilisang snowballing strat. Maraming SEA casters ang naniniwalang sila ang isa sa mga koponang hindi basta-basta nagagapi. Pero para sa Rora Gaming, nagmistulang blueprint ang bawat galaw ng Red Giants. Alam nila kung kailan papasok ang jungle. Alam nila kung kailan magre-react ang gold lane. Alam nila kung kailan magiging greedy ang EXP laner. At nang magsimula ang laban, ramdam mo agad. Hindi naglalaro ang Rora Gaming para lamang manalo. Naglalaro sila para ipakita kung gaano kalawak ang pagkaintindi nila sa kalaban. At bumagsak ang Selangor Red Giants. Dalawa, Team Liquid PH, ang revansya. Ito ang laban na hinihintay ng madla. Una silang nagtagpo. Una silang natalo. Pero ngayong muli silang maghaharap, hindi na katulad ng dati ang Rora Gaming. Sila ay mas handa, mas gutom, mas malalim ang binunot nilang aral. Ang Team Liquid ay isang koponan na kilala sa mechanical supremacy. Pero bumalik ang Aurora Philippines na may perfect counter rotation, impeccable vision control,
at hindi matitinag na disiplina. Noong natapos ang laban, malinaw ang mensahe. Ang Rora Gaming ay hindi koponang matatalo mo ng 2 beses. Hindi sila paulit-ulit pumapanggap. Nag-a-adjust sila at pagkatapos noon, mahirap na silang pigilan. At muli, bumagsak ang isa sa mga pinakamalakas sa bansa. 3. Alter Ego, ang pagbubuo ng hinaharap na laban. Ang alter ego ay isa sa mga pinaka-fundamental na koponan. Mahusay sa makro, disiplinado, at marunong magtempo ng laban. Ngunit sa laban nila, kontra Rora Gaming, isang bagay ang napansin ng lahat. Kahit gaano kahusay ang fundamentals, mahirap labanan ng koponang kayang sirain ang sistema mo mismo. Dito nakita ang tunay na lakas ng Aurora Philippines. Kakayahang baguhin ang meta habang naglalaro. Kakayahang guluhin ang rhythm ng kalaban. Kakayahang maglaro ng para bang sila ang may hawak ng script ng laban. At dito rin unang tumatak sa isipan ng karamihan. Wait, teka, pwede bang sila talaga ang mag-champion sa M7? Ika-4, ang pagbabalik sa entablado, ang M7 Finals. Ngayon, ang mundo ay humihinga ng pare-pareho. Humihinga ng kaba. Humihinga ng pag-aabang. Dahil muli, sa Grand Finals ng M7, muling maghaharap ang dalawang koponang nagtagpo na Rora Gaming, Aurora Philippines, laban sa Alter Ego. May mga analyst na nagsasabing mas consistent ang Alter Ego. May mga fans na naniniwalang mas matibay ang fundamentals nila. May mga commentator na nagsasabing mas maraming experience sila. Pero may isang bagay na hindi nila gaanong napansin. Hindi nananatili ang meta. Hindi nananatili ang playstyle. Pero ang Aurora Philippines ay nabubuhay sa pagbago-bago. Kung ang esports ay isang dagat, ang ibang team ay barkong sumusunod sa alon. Pero ang Rora Gaming, sila ang bagyo. V. Ang huling analysis. Bakit Rora Gaming ang mananalo? Kung pag-uusapan ng mechanics, pantay. Kung pag-uusapan ng macro, competitive. Kung pag-uusapan ng experience, dikit. Pero kung pag-uusapan ng adaptasyon, ang playstyle variation, ang depth ng hero pool, at ang kakaiba nilang sistema, ang Aurora Philippines ang nangingibabaw. Bakit? Isa, kakaiba ang hero pool. Hindi lamang sila nagre-rely sa comfort picks. Pumipili sila ng heroes depende sa kakabahan ng kalaban, hindi sa komportable sila. 2, meta-shifting team. Habang ang ibang teams ay sumusunod sa meta, ang Rora Gaming ay kayang gawing meta ang sarili nilang playstyle. 3, napag-aralan nila ang buong mundo sa Selangor Red Giants. Bagsak. Team Liquid PH, bagsak. Alter Ego, naranasan nila ang lakas. At ngayon ay muling haharap. At hindi dapat kalimutan, Onyx ID. Pinag-aralan ng malalim ang rotation. 4, psychological advantage. Sila ang koponang hindi inaasahang aangat. At sila rin ang koponang walang pressure. Pero may momentum na hindi mapigilan. 5, ang Rora Gaming ay gutom. Ang Alter Ego ay magaling. Ang ibang teams ay may experience. Pero ang Rora Gaming, sila ang may apoy ng mga koponang gustong patunayan ang sarili. At sa esports, ang gutom na yon ay minsan mas malakas pa sa kahit anong titulo. Ika-6, ang tingin ng narrator. Kung tatanungin mo ako bilang tagapagsalaysay, sa lahat ng nakitang laban, sa lahat ng nasaksihang breakdown, sa lahat ng naanalisa, may isang malinaw na direksyon ang ihip ng hangin. Aurora Philippines. Rora Gaming. Ang koponang may pinakamatinding tsansa na mag-uwi ng tropeo. Hindi dahil sa hype. Hindi dahil sa narrative. Hindi dahil sa kwento nilang underdog.
Pero It's a dahil big sa question laro mark to nila alter mismo, ego. You have the stacks, ang you kanilang have the macro, lead, you have 3 base ang turrets. kanilang Do you timing, still want to brawl? ang Because kanilang this is finally a instinct, comfortable spot for Aurora to be ang like, yeah, kanilang we want to do what disiplina. we've been doing all throughout this game, but this time it should benefit us. Pinakamahalaga, You shouldn't be brawling. ang We kanilang should. Going back to the kakaibang chance meta That's our playstyle card! na That's hindi huge! ma-anticipate In the backside, ng no, Yue goes down! Go. Ichiban still kiting away now, popping in the Sa land player as MVP Alex able to escape with the hell of immortality. dalawang Somehow bagay Yasuke lang tries to ang obedient escape, pwedeng but Nino is all alone. Can he survive this? Isang That's gonna be so much combo damage from lang Tommy Kaidana, and Nino will fall to light. Yasuke is nowhere to be found. He had to go back to base. Aurora Gaming, though, they don't push anymore. They're going to go back to their own base. They're going to defend. We got 2 members. We got the winning number on that last fight. They want more. Alex, wait! Purify out from Doming. Now the valley. Yasuke goes in with an nature. Perfectly timed. No panic from Doming. Ice cold. There's no waiting in the land of Dawn. There's no pausing. At this point, Aurora Gaming has checked the boxes. They found their timing, and they're the ones who want to brawl. They're the ones who are forcing the fight because they know, listen, we have no inhibitors. We have nothing to defend. We have to try to force a fight and get this next Lord. Ito And ay this tungkol is sa the sistema, adaptation, the improvement that we've seen from Aurora Gaming Philippines. When we criticized them in the past four, pagbabalik being sa too systematic, being too safe, entablado now na they may mas pull the malalim trigger na when it pagkakaroon matters. sa laro. It's only the last Lord that matters. At sa One Lord to rule them all. Now the cable's coming in now. Steven Kai's able to get on the horse. Yasuke will lose that left confusion. Steven Kai and then Aurora Doming with the blazing duel in the battle of the crowd as well. That's him down. Alex taken out. It's going to be RP next to fall and Ijume. And we're trying to do something here. He's able to get some final damage. Nino wants to get away. It's him and Yasuke against the world, but he can't survive. Yue takes him out, and now it's just one. They got a big Lord in the mid lane crashing down. Wave in the bottom and top lane pushing towards Aurora. Yasuke, can he do it? Ito ang bagyo. That's a hard bill to Ito ang sign. Aurora Gaming. Yasuke Ang against the tunay 4. na halimaw ng Let's see it. Tomoki. Yasuke with the cables constantly down. The Glorious Path will slow him out as that's Yasuke stuck up, and it's Toming who kills Yasuke. Aurora Gaming Philippines.